Oo nga pala guys, may mga natirang damit sa akin dito na hindi nila nakuha. So sabi ko, binigyan ko sila hanggang 1 week. Pag di nila ako piniem, ibibigay ko na sa iba. So guys, kung small to medium yung frame nyo, ipaparaffle ko na lang siya para fair. Siguro tatlo yung makakakuha or 5, depende, 3 or 4. Basta i-like na lang yung page ko, Debbie Hines Vlogs sa Facebook page, sa description box, i-like nyo na lang guys. And then magpo-post ako sa page ko kung kailan kayo pwedeng mag-comment doon. Magpo-post ako pag mag-comment na kayo, basta small to medium fit lang, frame lang siya. Doon ako magpo-post ng mga updates, and doon din ako hahanap ng ipaparaffle ko. Basta i-like nyo na lang yon para ma-check nyo yung updates, gano'n. So, soon, ipapaayusin ko na yung mga damit. Sobrang busy lang kasi nga may inaasikaso kami importante ngayon. Tapos, mag-birthday pa ako, tapos walang pasok si Hines. So, basta next week, or basta soon, ipaparaffle ko yon. Doon ako mamimili ng mga names mismo sa page ko. Basta i-like nyo na lang yung page ko, tapos antayin nyo na lang yung update. So, yun lang guys. Good morning! Happy Saturday guys! And thank God it's Saturday! Ayan, kasing na kami, nakatulog ulit ako. Hi! Hi guys! Grabe, thank the Lord. Nawawala na yung marks niya. Konting araw na lang guys, siguro. Pero kailangan pa rin ng ano. But anyway, punta kami ng dentist, tapos kakain muna kami sa ano yun, gusto daw niya ng oras pares. Tapos, dentist, and then, simba. Finally, makakasimba na siya after 1 month. So, super excited na ako. Tapos, bukas, siguro mga 11:30 kami alis dito. Or, mas maaga pa, depende. So, see you guys! Basta yung makakapunta-punta lang kayo guys. Open yung bahay nila mama bukas. I-PM nyo lang ako sa address. Tapos, yun lang. Maaga na-upload yung vlog namin kahapon. Pasensya na sa tawa ko. Na-upload na yung vlog kahapon? Tuwan-tuwa talaga ako. Si MJ sabog daw yung earphone niya. And kagabi, wala kaming matinong napanood. 1:30 tayo natulog, no? Buisit. Kasi sira yung Mission Impossible 2. Sobrang luma niya siguro. Hindi na kaya. Tapos, yun lang. Ano pa ba? Basta mamaya na lang guys, wala pa ako sa ulirat. Hi guys, ayan. Naubo ko sa pabango ni Hines. Grabe. Anyway. Terno kami ng kapansa ko kasi nakalimutan ko magsisimba pala kami mamaya. Sabi ni Hines, naka-shorts ka lang. Sabi ko, ay, bakit? Sabi niya, magsisimba tayo. Grabe, hindi ko na talaga alam yung araw sa sobrang dami kong iniisip gawin. Alam niyo. Pero okay lang. So, later na lang guys, sa kotse lang kasi nagbabango si Hines. Parang alam niyo yung iba. Basta. Hi pala kay Kukay and Tukoy. Hi! Hi, Kukay and Tukoy. Yes. Yeah. Thank you so much for watching guys. And sobrang feel ko yung support, in love and support na maraming salamat. And pala ngayon, punta kami doon na kami kakain sa rancho kasi may dadaanan din kami doon. So doon na para isahan na 12:40 na magawa na 2 PM yung schedule namin sa dentist. Pero lagi naman yung late, so kahit 2:30 kahit naman din kami doon, okay lang. So yun lang. Gabi super init. Woo! And super lapit na kami, gutom na ako. Ito na kami. Ito lang kung saan yung kuan na malamig. Ganito yung mga food nila. Ayan, inaantay na lang namin yung food namin. Tapos, parang magka-copyright ata. Kung na lang ako magbablog. Ayan, ito na pala yung food namin. Kung gusto nyo kumain dito, 165 itong order na to. It's up to you guys kung gusto nyo mashed potato or kung ano man. Ayan.
Bumalik pa kami sa bahay kasi naiwan ko yung bracket ko doon sa may, ito, dito siya. Narinig niya ba? Yan, yung pinakadulo kasi natanggal. And, dila ko ang bigay sa akin ni Beb Jaja na Maltesers. Kakain ko habang nasa biyahe. Yay! Thanks Beb Jaja. Kakainin ko to. Naming dalawa, subuan ko siya. So, tapos magpa-dentist tayo? bumog na lang doon. Dito na kami sa Pure Gold Marcos Alvarez. Konti na lang. Super, mga 5 minutes na lang. Tatawa ko si Heinz. Pinagpabisan lang. Pero nasan agad yung relo niya? Akala mo, kita ko yan ha? Gulat ka, no? Gulat ako. Parang baliw lang. Dito na kami ngayon sa Samsi. Yup. Let's go. Na kami. Hey guys, 3:37 na. Dumating kami dito 2:30. Imagine nyo, ang tagal. Kasi first come, first serve pala. Hindi naman sinabi sa amin. Akala namin 2 o'clock. Nakasked kami. Ito yung makulit na mukha, oh. Chimura. What do we do? Naka-idlip na siya. Ano ba? Bababos-babos pa yun. What do we do, man? It's life. Bukas maaga ako mag-iipon. Sa birthday mo. Ha? Birthday. Tapos mamaya tambay muna kami sa ATC. Starbucks? Birthday treat. Ha? Pick up lang sa Sambo. Paano ha? Pick up sa Sambo. Sambokon din tayo? Masusuka na. Ano, sambokon din? Tsaka yaki mix. Mamaya kaya yaki mix tayo. Heavy? Dumi na. Ha? Bukas bondat. Oo, kasi pag birthday mo, 3 days before and after. Uy! Free ka. Tapos babayaran mo lang yung kasama mo. Eh, masyadong heavy. Bukas kakain na naman. Puro pagkain. Kumain pa choco. Ayan, papadentist. Ay, papalinis ako ng ipin. Tsaka papalit ka ng rubber adjust na. Ayan, malinis na yung ipin ko. Bali, next month. Dito ako papalitan ng rubber kasi next month, tatanggalin na yung braces ko. Mag-retainer na ako. So, ayun, goodbye yung braces na next month. Hanggang next month na lang siya. Kaya, super excited lang. Matanggal na yung anak ko. Braces. Goodbye na. Ayan, finally, nakapagpalinis na kami ng ipin after ilang buwan. Ako 3 months. Yes. Tapos, yun, next month, tanggalin na yung braces ko. Yay! Super excited na ako. Or matapos na rin, retainers na ako. For, dapat daw sabi nung dentist na nakausap ko, ang pag-after braces daw, maganda daw kung 2 years daw magsistay yung retainer mo kasi para hindi siya bumalik agad. Or laruin mo, Kadiri ka naman. Kaya din ako ng elementary. Ako gano'n eh. Luluwag yan eh pag nalaro mo. Luluwag. Napunta na kami ngayon sa festival, guys. So, mamaya pala ako magbabayad. Kasi magbabayad ako ng una kong pinagawang business card tsaka sticker. So, yun. Yung kay Apple, free lang yun. Free lang yung bibigyan niya lang sa akin yung ginawa niyang sticker. Bigyan niya ako ng sample. So, yun lang. Like na lang, guys. Dito na kami ngayon sa Festival Mall. Buti lang may isang parking lang available. Kakain muna kami pizzeria. Nilakantahan na ako ni Heinz. Feel na feel thanks. And thank you pala sa mga nag-greet na sa akin. And basta thank you so much sa inyong lahat. Ayan, kakain na pala muna kami. Happy birthday! Happy birthday! Samboko Gin. Ayan, bibili ako nitong tamarind spice at saka puto seco na plain. Ikaw, gusto mo yan kamayang gabi? Go! So, meron dito maraming mga kakanin, mga pampasalubong, ganyan. Church, we would like to be of help to you. The church and the parents should combine their efforts together to see to it that the next generation will reach their best potential for them to honor God in their lives. Amen. Siguro po yung nagkakasundo tayo sa ganung bagay. Huwag ho natin paubaya lang sa church. At mas lalo huwag natin ipaubaya sa mundong ito ang pagdidisciple sa atin hong mga anak. Because if we allow this world
to disciple our children, they will be limited, not only limited, but they will be distorted, even in their identity, even in the way they look at situation and look at themselves. So napakalaga po ng partnership ng church at ng mga magulang at ang bawat isa sa atin. Now, ang topic po natin ay hindi lamang po tumutukoy sa mga magulang para mapalaki natin ang tamang ating mga anak, kundi in one way or the other, ang bawat isa sa atin, if you are discipling somebody, you are also in a way a spiritual parent. Okay? Meron kayong mga dinidisciple. And the principles somehow on parenting and on leadership, discipleship, are almost the same. Pareho po ang prinsipyo nito. So if you are a parent and you are not discipling somebody, but you have your children, they are your disciples. And the principles that are involved are the same. Kung kayo naman po ay binata, dalaga pa, and you may probably be mentoring somebody or discipling people, they are your spiritual children in the Lord. And the principle involved are also the same. Amen? Generation. And ito po yung ating pag-uusapan ngayong ang meron ng dapat number one na mag-inspire sa mga kabataan, yan na dapat ang mga magulang. Hindi po ang church. Ang church ay katulong-katuwang. Subalit ang number one, dahil sa pagsilang pa lang ng bata, yan ay nasa ilalim na ng isang pamilya. Tama po ba? So ang pag-inspire ay nagsisimula sa loob ng tahanan. At pagkatapos po, ay na-explain ka dahil yung mga anak ko ay nagkaroon din ng natuto rin dahil naging part siya ng youth ministry dito po sa ating church. I thank God for Pastor Edre, for Pastor John Biron, and for all other campus ministries na narito dahil nagbigay sila ng magandang inspiration sa aking anak para makita niya yung potential niya sa Panginoon. Now, paano natin bibigyan ng inspiration yung ating mga anak? Babasahin ko po rito sa Philippians chapter 2, verses 19 to 21. To inspire the people that you disciple, first and foremost, you must believe in them. If you don't believe your children, who else will believe them? Ang hirap na sa ating mga magulang minsan, dahil nakita natin kung paano lumaki yung ating anak, ang nakikita natin yung kanilang mga imperfections. Ang nakikita natin yung kanilang pagkukulang, yung kanilang pagiging makulit, yung kanilang isang pagiging matigas ng ulo, hindi natin tinitignan kung ano ang potential na kayang gawin ng Diyos sa likod ng mga bagay na ito. Andyan po kayo? Naalala ko yung kuya ko ninyo, regardless of the negative things that you see in them, you must believe that God has a plan for them. Because if you cannot believe for them, who else will believe for them? Paari sila ay nasa isang small group ngayon ng mga kabataan. At sa marahil sila sabi sa inyo ng mga leader nila, yung anak ko ninyo, ang laki ng potential. Tapos sasabihin niya, maniwala ka dyan. Hindi ka naghugas ng tinggan sa bahay. See? We only focus on the negative things rather than seeing their future potential. You must first believe in your children. And not only that, you must communicate that you believe in them. Because the more you speak faith-filled words in their lives, the more it will happen. Begin to speak life into them. Begin to speak blessing. Begin to see what potential they have and communicate it with them. Let it enter into their soul. Alam niyo, minsan kung ano yung pumapasok sa kaluluwa ng bata, kapag sa mga panahong highly emotional ka, mainit ang ulo mo, at ang nasasabi mo sa kanya is something na bumabaon sa kanyang puso at sa kanyang kaluluwa, at nagiging ganun siya. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo! Kailan ka ba magbabago? Nawawala na ako ng pag-asa sa iyo. Pumapasok ka lang ng pumapasok ka ng eskwela, hindi ka naman nag-aaral. When you say all the negatives at with high emotion, ibinabaw ninyo sa kanilang kaluluwa yung mga bagay na sinasabi niyo, it is being equated somehow to a curse. And because you are the spiritual authority inside the house, you are putting it into their soul. As parents, or even as spiritual parents, you must believe with the people that you train, that you disciple, that you care for, that you love. Maniwala kayo sa kanila. Begin to see them
not on their present situation, who they are today, but who they are in the future. Amen. Alam niyo, nung ako'y tinignan ng nanay ko, believe in your children, kailangan maniwala ka sa akin, hindi lang yung ipagmalaki niyo sila. Ang anak kong ito, may pagmamalaki ko to. Pinaparinig niyo actually sa kanila. Ini-embed ninyo sa kanilang kaluluwa. Amen. Without being prideful naman. So, itong ginagawa ni Paul kay Tim, put them down. Don't destroy their soul. You will have, the child would have a hard time picking up the broken pieces of him. Yung sugat na nililikha sa damdamin is mahirap gamutin kaysa sa sugat na nililikha ng sugat sa katawan. I-build up natin yung mga anak natin. I-build up niyo yung mga dinidisciple ninyo. Diba pagka tinuturuan ninyo, sabi no, say, Mama. Diba? Mama. Pag nasabi niya, Ma, palakpakan na kagad, ay mo palang yung nasasabi. Bakit? Kasi, instinct yun eh. Nai-inspire yung bata pagka nakikita niyang may atmosphere of motivation. Bata pa lang yun, hindi pa kompleto talaga yung kanyang kaisipan. Tama mo ba? Pagka sumayaw-sayaw yung bata, ganun, palakpak! Palakpak! Kaya kita mo naman, walang direksyon yung sayaw niya. Bakit? Eh, lalo siya nai-inspire, isip na tama yung kanyang ginagawa eh. Adyan po ba kayo? Okay? So, motivating a child, motivating the next generation, providing them the inspiration is a good and a conducive atmosphere for you to influence them. That's yung sinasabi mo, ginagawa mo, kinakailangan pareho. Meaning, magpakita tayo ng magandang halimbawa. And Paul created an atmosphere for him to influence. Itong si Timothy ba? Kaya sabi ni Pablo, being caught than being taught. Kapag nakikita ang ginagawa natin, higit pa sa sinasabi natin. Now, ayan, after a month, nakasimba na rin si Heinz finally. Sobrang happy ako nakasama ko siya kanina. Great to be back. And di ko pala nabanggit guys, meron ding available na panglalaking scent si Hermosa Shop. So kung gusto nyo, meron siya. Ang bango, ilang days na rin gamit niya. Pinadala niya ako ng, ng Agua de Gia version ng perfume and it's great. Kahit ano, kahit ayun ako, kumakapit talaga yung mga guys, di talaga ako papapahiya sa inyo. Talagang Hermosa Shop sa pabango, okay siya. So yun lang guys, may check lang ako sa healthy options. And sa mga nagtatanong pala about dun sa cream, wait lang. So ayun, yung cream na, yung sa bleaching cream, ano siya, ang nagsusupply sa akin yung friend ko from Derma talaga siya kasi dermatologically tested talaga siya guys. So ngayon, nagdami nagtatanong anong brand daw. Since doon ako mismo sa manufacturer nila kumukuha, ang magiging brand doon, yung magiging brand doon, brand name ko na as Debbie Santos Skin Essentials na. So, yun, lagyan ko siya ng sticker. Pero huwag kayong mag-alala kasi okay siya talaga siya and safe siya. And kung gusto nyo pa ng ibang cream for maintenance lang, sabihan nyo ako in toner, may mga ganon. Scrub kasi wala silang whitening scrub, pang ano lang, pang linis lang ng skin. So, yun yung gagamitin mo scrub bago yung mga whitening, pero wala talagang whitening scrub. So, yun, kung gusto nyo rin mag-business, maging reseller, sabihan nyo lang ako. Bibigyan ko kayo ng malaking discount. And kayo bahala sa product nyo kung may sarili kayong sticker o kung ano man, kung magbibenta kayo, sabihan nyo lang ako. Yan, dito ako ngayon. Dito kami ngayon sa LBC kasi pinapadala ko yung payment ko kay sis. Anong nai-ulit yan, kuya? Sis, anong pangalan? Marian? Marian, ayun. Sis Marian. Kasi umorder ako sa kanya ng business card, yung pagawa kong business card, tsaka ng sticker sa suit ko. Tapos yung kay sis Apple naman, free niya lang yung gift niya lang sa akin, yung papakita niya lang ako ng sample. So, ayun. Papakita ko lang sa inyo, compare ko rin yung sticker na quality, yung pagkagawa ko, ano yung quality ng sticker nila. So, papaalam ko na lang sa inyo soon kapag nakuha ko na next week yung mga stickers. Ayan. Kakatapos ko lang magpadala ng money. So, ayan. Kami sa ATC. What do you want to eat? With pork or you want something? You want something ba? Ikaw. Hindi ko sure eh. Ito yan natin. Kasi iba.
Ayan, sabi ni Heinz kanina, wala daw siyang birthday gift sa akin. Meron na kaya, binigyan niya kasi ako ng budget last time. Tapos dapat daw surprise niya ako. Bili daw niya ako ng rose. Kaya lang, hindi na tuloy kasi wala siyang pasok. Kasi dapat ngayong dapat bibili niya ako. But anyway, okay lang. Sabi ko, hindi na kailangan. 70 pesos ang buong peraso. Hindi na kailangan. Tsaka binigyan niya na ako ng cash before na bibilin ko yung gusto ko. So, nabili ko na naman. Tsaka sa ngayon talagang, alam niyo yun, wala ako masyadong maisip na gusto ko. Saan ba? Wait, dapat na kaming metro. Mag-grocery lang kami konti kasi mamaya manonood kami ng Mission Impossible 3. So, yun. Yan. Ayan. Baba muna kami doon sa metro. Si roller coaster na naman to. Ako to. Kaya gusto ko to. Yung bagong favorite ko to. Adik lang. Tsaka yan. Naalala ko si Ate Tin. Ayun guys, end ko na yung vlog ko. Mananood kasi rin kami ng Mission Impossible 3. Yun to kasi sobrang tagal na daw. Parang hindi na kaya. And kung ito-download daw sobrang tagal. So, Mission Impossible 3 na lang. Tapos bukas gigising ako ng maaga dahil birthday ko na! Yay! Sige guys, thank you so much. Sa mga nagbago nag-subscribe and nagko-comment, maraming salamat sa inyo. So, ako na mag-end ng vlog ko kasi si Heinz papahinga na. Medyo, kailangan rin niya ng pahinga. So, yun lang. And bye-bye guys! Thanks! O nga pala guys, may mga natirang damit sa akin dito na hindi nila nakuha. So, sabi ko, binigyan ko sila hanggang 1 week. Pag di nila ako piniem, ibibigay ko na sa iba. So guys, kung small to medium yung frame nyo, ipaparaffle ko na lang siya para fair. Siguro tatlo yung makakakuha or 5, depende. 3 or 4. Basta, i-like na lang yung page ko, Debbie Heinz Vlogs sa Facebook page, sa description box, i-like nyo na lang guys. And then, magpo-post ako sa page ko kung kailan kayo pwedeng mag-comment doon. Magpo-post ako, pag mag-comment na kayo, basta small to medium fit lang, frame lang siya. Doon ako magpo-post ng mga updates and doon din ako hahanap ng ipaparaffle ko. Basta i-like nyo na lang yon para ma-check nyo yung updates, ganon. So, soon, ipapaayusin ko na yung mga damit. Sobrang busy lang kasi nga may inaasikaso kami importante ngayon. Tapos, mag-birthday pa ako, tapos walang pasok si Heinz. So, basta next week or basta soon, ipaparaffle ko yon. Doon ako mamimili ng mga names mismo sa page ko. Basta i-like nyo na lang yung page ko, tapos antayin nyo na lang yung update. So, yun lang guys.